Nagpakulot ka ba? Hindi naman ganyan buhok mo nung nakaraan Opo, may kaibigan kasi ako nag-home service. Nung bumisita ako sa kanila, inayusan niya ako. Nakasale din yung sa akin. Gusto niya lang daw makita kung madaling ikulot yung ganitong tipo ng buhok. Oh, bakit ikaw lang? Paano naman ako? Tingnan mo nga ang buhok ko, sobrang dry na. Ano ba naman yan? Sarili mo na lang lagi ang pinapaganda mo. Hindi mo man lang mailibre ang mama mo nang maging maayos at maganda rin. Tapos niyan, kapag napagsabihan ka, susumbong ka sa lolo mo para lang makampihan ka, di ba? Biglaan lang naman po tong pag-aayos ng buhok ko. Kahit na, nung inaayusan ka ba, hindi ka man lang napasabi sa sarili mo na, ay, yung mama ko rin ang dry ng buhok niya. Tawagan ko nga siya para makapagpaayos din. Ganyan man lang. Kaso wala Anong ginawa mo? Nagpakasaya ka ng mag-isa. Ang selfish mo talaga no? Tapos ako sasabihan ng selfish dahil gusto ko lang naman na maging maganda rin. Ililibre na lang po kita, ma. Sa susunod po. Sa susunod? Hanggang sa wala nang susunod. Kasi haharangin na naman ang lolo mo. Wag na. Kung masaya ka maging makasarili, wag mo na akong tawaging mama. Dahil ang tunay na anak hindi ganyan sa'yo. Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Ang sabi nila, kapag naging ina ang isang babae, handa niyang ibigay ang lahat ng meron siya. Pero paano kung ang iyong ina ay makasarili? Mas gugustuhin na mas mauna siya kaysa sa kanyang anak. Dahil ganon ang ina ni AJ, na kahit hindi naman ito ang nagpalaki sa kanya, para bang kailangan niyang suklian ang sakripisyong hindi naman ito ginawa. Ano kaya ang nararapat na aral para sa makasarili na ina? At bakit hindi mo ako bibigyan ng pamparty ko? Ang galing mo naman. Ma, nagbigay na po ako nung nakaraan. Saka po maliit lang naman po ang sahod ko. May bayarin din po ako sa school ni Kylie. Tapos yung sa maintenance po ni Lolo. Baka naman po pwedeng palampasin nyo na muna yung party na yan. Nung nakaraan po nag-travel na nga kayo dun sa San bang beach yun? Yung gumastos kayo ng 20K sa loob ng 3 days lang. Bawi ko na yun sa sarili ko. Hindi ba pwede na ngayon ako nag-i-enjoy? Na kahit na 40 na ako, nagiging masaya ako sa buhay ko? Ano ba akala mo? Na lagi lang ako magpapakahirap para sa inyo? Isa pa, may trabaho ka. Obligasyon mong bigyan naman ng kasiyahan ng nanay mo. Wala naman ako asawa. Bakit ako magkukulong lang sa bahay? Di nalosyang naman ako niyan. Hindi naman po yan yung ibig kong sabihin. Saka gusto ko rin naman po kayong maging masaya. Ang sinasabi ko lang po, yung wag nyo naman po laging sanayin ang sarili nyo sa paglabas-labas. Kasi po, sa totoo lang, ako lang po yung mag-isang kumikilos para magpasok ng pera dito sa bahay. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan dahil kung hindi kita binuhay, sana wala ka rito. Malaki ang utang na loob mo sa akin, ha? Ngayon ka na nga lang babawi sa nanay mo, ganyan ka pa? Ni wala ka pang malaking na itutulong sa akin. Umayos ka, ha? Napabuntong hininga na lang si AJ dahil ayaw niyang makipagtalo sa ina. Kilala niya ito, kapag kakatwiran siya, may ibabato lang din sa kanyang salita. At isa na roon ang binuhay siya. Sa totoo lang, hindi naman talaga naalagaan ni Jovina ang kanyang mga anak. May dalawa siyang anak, sina AJ at Kylie. Panganay si AJ at simula nung 18 taong gulang siya, nagtatrabaho na siya. Hindi nakatapos sa kolehiyo dahil kailangan na niyang tumulong sa bahay nila. Ang tunay na nagsakripisyo at nagpalaki kay AJ ay ang lolo niyang si Lolo Dong. Kahit na alagaan noong bata siya, hindi nagawa ng nanay niya. Gusto kasi ni Jovina na maging dalaga lang, kaya lahat ng gawain na pandalaga, ginagawa niya. Niwala siyang ambag kahit na sabihing panggatas man lang ng anak niya. Tanging si Lolo Dong ang gumastos. Ang humagilap ng pera noong nag-aaral pa lang si AJ. Kapag may sakit siya, ang lolo niya ang kasama niya.
Kaya sa tuwing sinasabi ng kanyang ina na dapat bumawi si AJ, ang naiisip niyang dapat niyang binabawian ay ang lolo niya. Ang dapat na nakakaranas naman ng ginhawa ngayon ay ang tunay na taong nagsakripisyo para sa kanya. Pero para kay Jovina, ang pag-anak sa kanya ay sakripisyo na kailangan niyang palitan at bawian. Isang beses pa, umuwing lasing si Jovina. Kasama niya ang mga barkada niyang mas bata pa sa kanya. Nung umuwi siya, ang bumungad sa kanya ay ang kanyang ama. Ano? Kaninong lalaki ka na naman nakipagkita at bumuka ka? Ano ba yan? Hindi ka pa pala tulog? Sana natulog ka na lang muna. Kinakausap pa kita. Hindi ka ba nahihiya dyan sa pinaggagawa mo, ha? Ano naman nakakahiya rito, ha? Nagpapakasaya lang ako. Kala mo naman dalaga ka. Dalaga naman ako Wala akong asawa. Wala kang asawa pero may mga anak ka. Baka nakakalimutan mo. Ano naman? Malalaki na yung mga yan. Kaya na nila ang sarili nila. Ano ba, Tay? Minsan, ang mga nanay, deserve din namin ang makapagsaya. Hindi yung magpapakahirap para lang masabing mabuting ina. Sa'yo talaga galing yan? Kailan ka naging mabuting ina? Ni hindi mo nga kilala mga anak mo eh. Alam mo ang pangalan nila pero hindi mo alam kung anong gusto nila at sino sila. Hindi mo alam kung anong napagdaanan nila sa buhay. Ano naman? Kailangan bang alamin niyang ganyan? Gaano naman kaimportante ang aalamin ko pa yung tungkol sa kanila? Hindi naman kasi ako typical na ina eh. Yung mga boring na nanay na gusto laging nasa bahay lang. Hindi ka kasi ina. Hindi ka matatawag na ina dahil makasarili ka. Oo na, Tay. Sige na. Yan naman ang lagi mong sinasabi. Basta, ang alam ko lang, gusto ko maging masaya. At walang kahit na sino ang magdidikta sa akin kung anong dapat kong gawin sa buhay ko. Gusto kong mag-enjoy, di maging losyang na ina. Makasarili na siguro maituturing kapag pinipili ng isang tao ang sarili niya. Sana nga maging makasarili na lang si AJ. Mas deserve ng bata na mag-enjoy sa buhay eh. Aba, bata pa lang yun natuto ng buhayin ng sarili at ang kapatid niya. Ikaw, ni wala kang ambag sa buhay nila. Wala kang sakripisyo ha. Ipapaalala ko sa'yo na wag mong sasabihin sa akin na ngayon ka nagpapakasaya ha. Na parang nung nanganak ka nagpakahirap ka. Aba, matuto ka mahiya. Wag ko talagang maririnig na sinusumbatan mo ang apo ko dahil hindi ikaw ang bumuhay sa kanya. Hindi na kumibo si Jovina dahil baka humaba na naman ang usapan nila ng ama. Pagod na siya at gusto nang magpahinga. Kinabukasan, paggising nila, may luto ng pagkain. Hindi alam ni Jovina kung kanino yon. Wala namang tao sa kusina kaya kinain na lang niya. Maya-maya pa, lumabas na ang dalawa niyang anak galing sa kwarto nila. Nakabihis na si AJ ng uniforme nila sa trabaho habang ang kapatid niya naman hindi pa nag-aayos. Sino nagluto nito? Ako po, Ma. Sa susunod, wag ganito katabang ha. Matanda ka na para hindi ka matuto magluto. Gutom lang ako kaya hindi ko na pinaulit sa yung lutuin to. Hindi po kasi pwedeng masyadong maalat dahil po may UTI ako. Saka ayaw rin po ni Lolo yung maalat po, Ma. Ano pa bang magagawa ko naluto naman na. Kinakain ko na nga Gusto niyo po bang abutan ko kayo ng patis? Sausawan niyo na lang po. Hindi na. Oo nga pala, yung pinapabili ko sa'yo, nabili mo ba yon? Alin po? Yung maleta na pinakita ko sa'yo. Ano ba yan? Alam nga namang nakalimutan mo na agad yon. Ano ka ba? Ang bata mo pa, ulyanin ka na? Hindi pa po ang mahal po noon, Ma. Ang baba lang naman po ng sahod ko. Baka po pwedeng manghiram na lang kayo ng maleta kung gagamitin nyo man. Yung kapitbahay po natin maraming maleta yun. Kasi po galing abroad ang asawa noon. Anong mahal? Kaya mo naman yun. Saka hindi ka pa nag-aabot sa akin ng sahod mo, ha? Yung last na bigay mo sa akin nung nakaraan mo pang sahod. Isang beses sa isang buwan ka lang magbigay sa akin? Tapos 2K lang?
Yun po ang sinabi ko sa inyo, di ba? Sa katukay lang po kaya ko. Alam niyo naman po yun, ma. Maghanap ka ng iba pang trabaho. Wala ka talaga doon sa anak ni Marie Chris. Aba, yung buong sahod ang binibigay sa nanay niya. Naiinggit ako doon. Sana yun na lang ang naging anak ko. At sana yun na lang ang naging nanay ng dalawang yan. Alam mo kung bakit ganun magbigay yung anak niya? Kasi si Marie Chris na yung nagbabayad ng bills. Siya na rin ang naghahanda ng pagkain ng mga anak niya. Kapag kailangan ng pera, siya nagbibigay. Itinatabi niya yung sobra. Bumibili siya ng gamit na para sa pamilya niya. Pagkain at ginagastos para sa pamilya. In short, nanay siya. Tunay na nanay. Ikaw, anong gagawin mo sa pera? Ipanlalalaki mo lang? Ang kapal naman ang mukha mo. Lo, wag po kayo magalit. Maaga pa po. Baka po mabigla na naman ang puso nyo niyan. Sumakit na naman. Hindi pa po ako nakakabili ng nireseta na gamot sa inyo. Paano ba naman hindi magagalit sa babae na yan? Ang ayoko sa lahat, ikukumpara mga apo ko sa anak ng iba. Aba, ikukumpara din kita sa ina ng iba. Kung ikaw nga, hindi ko ginawang ikumpara dati kahit na ang kagaling na mga anak na mga kumpare ko noon. Matatalino tapos successful sa buhay. Tapos yung anak mo, ganyan ang gagawin mo. Buti sana kung may pagmamalaki ka rin eh. Kaso wala naman. Oo na. Ano ba naman labang ko sa inyo? Kampi-kampi naman kayong lahat dito eh. Ako lang naman yung walang kakampi rito. Yung naiiba sa inyo, lagi na lang kalaban ang tingin nyo. Hay, ewan ko ba? Kita mo yan? Inubusan mo ng ulam yung anak mo? Anong tingin mo sa sarili mo dyan sa ginawa mong yan, ha? Ang OA mo naman sa inubusan, Tay. Meron pa yan oh. Napasarap ang kain ko dahil gutom ako. Pati ba naman yung pagkain ko mamasamain pa? Para naman lagi akong walang ginawang tama sa bahay na to ah. Napasarap? Kung yung ibang nanay nagpapahuling kumain para masigurado lang na nakakain na ang mga anak nila eh. Ikaw kabaliktaran. Sobrang makasarili ka talaga. Inubusan ang pagkain ng mga anak. Iba-iba naman po ang pamamaraan ng mga ina. Saka modern mama ko. Hindi na uso yung magpapahuli ka. Hindi na uso ngayon yung kakainin mo na lang e ibibigay mo pa sa anak mo. Minsan, kailangan din unahin ng mga ina ang sarili nila. Oo na, alam ko ang ibig mo sabihin. Pero hindi ganyang pagiging makasarili. At anong modern mom ka dyan? Kahit yata batang ina hindi ganyan magiging nanay katulad mo. Okay na po yan, Lo. Hindi na lang po ako kakain. Sa office na lang po. Lagi naman pong may libreng tinapay doon. Hindi pwede. Ikaw ang naghahanap buhay eh. Ikaw ang dapat kumakain at may lakas. Hindi yung panay inom at gala na nanay. Okay lang po. Oh, okay naman pala sa kanya, Tay eh. Huwag ka na dyan, OA. Tapos na akong kumain. Kaninong mangga yan? Akin na lang. Ngayon ko lang nakita yan ah. Sakto kahapon pa ako nagkikrave ng ganyan. Ang sarap niya na. Hindi. Kay Kylie yan. Hiningi ko na nga lang niya sa kapitbahay at para may mabaon ng bata. Lumayas ka rito sa harapan ko at baka masipa kita dyan. Tinawanan lang ni Jovina ang kanyang ama bago siya umalis doon. Si Lolo Dong naman ay sobrang problemado. Noon pa lang pasaway na si Jovina. Minsan nga pinalayas niya ito, umuwing buntis kay Kylie. Kaya simula noon parang dagdag na apo si Jovina na pinangangaralan. Mas nagiging dalaga pa si Jovina kung umasta kaysa sa anak niyang dalaga talaga. Halos lagi siyang nakikipag-unahan at dapat mas lamang siya sa mga anak niya. Isang araw, habang nakatambay lang si Jovina sa labas ng bahay nila, nakita niya ang isa niyang kumare. May bit-bit itong magandang bag. Saan galing yan? Sinabi ng kumare niya na binili niya. Binigyan daw siya ng pera ng anak niya. Nung sinabi na ang presyo, umabot ito ng ilang libo lang naman, pero kumpara naman sa anak ng kumari niya, hamak na mas malaki ang kita ng anak nito, lalo na at nasa ibang bansa. Marami rin itong anak na nagtatrabaho na. Kaya nakakaramdam na naman ng inggit si Jovina. Iniisip niyang kailangang magkaroon din siya ng ganon, dahil kailangan niyang gamitin, lalo na kapag lumalabas siya. Para daw mainggit din ang iba at ang mga barkada niya. Kaya nung isang araw na nagkapera si AJ, kinuhanan niya ito.
Itinabi kasi ng dalaga ang pera niya na yon dahil gusto niyang sumama sa mga pinsan nilang aalis at gagala sa ibang lugar. Minsan niya lang gagawin yon dahil nga nanghihinayang siya sa pera. Pero napilit siya ng lolo niya na bigyan naman ng oras ang sarili niya para kahit na paano makakapagpahinga siya. Hindi raw lagi na lang yung nanay niya ang masaya sa buhay at umaasta na akala mo ay dalaga. Kaya nung kailangan na ni AJ ng pera, hindi na niya ito makita. Kaya tinanong niya ang kapatid niyang kasama niya sa kwarto. Wala naman daw itong napansin na pera at hindi niya kinuha yon. Narinig ng kanilang lolo ang usapan. Anong nangyayari, Apo? Yung pera ko po kasi, Lo. Alam ko po tinabi ko yun dito eh. Hindi ko na po makita. Sigurado ka bang dyan mo lang yun inilagay? Baka naman nailapag mo kung saan. O kaya isiningit mo sa mga bulsa-bulsa dyan. Hinalungkat na nga po namin ni Kylie. Kaya nga po ganito yung itsura ng kwarto namin kasi nga po kanina pa kami paulit-ulit na naghahalungkat dito. Gaya po niyan, inusog nga po namin yung mga Durabox namin. Hala, nasaan naman kaya yun? Hindi naman yan kukunin ng kapatid mo eh. Halika, tutulong ako maghanap. Bago pa man sila makakilos, nakita nilang dumating si Jovina. May bago itong biling bag. Gamit-gamit niya pa nga ito. Alam nilang bago yon dahil paulit-ulit lang naman ang ginagamit nito. Saan galing yung bag mo na yan? Ang ganda no? Binili ko to. Bagay na bagay sa OOTD ko. Sabi nga ng mga kaibigan ko na ang ganda raw. Naiinggit sila sa akin. Kaso wala naman silang pambili ng ganito. Kahit na anong suot ko, binabagayan ng bag na to. Saan po galing yung pera na pinambili nyo dyan? Kinuha ko dyan sa kwarto mo. Kinuha nyo po? Hindi man lang po kayo nagsabi. Kanina pa po kami hanap ng pera na yan. Gagamitin ko po yan eh. Kasi nag-aaya mga pinsan ko magpunta ng Batangas. Ay, Batangas? Pupunta rin kami dyan eh. Gusto ko nga dyan mag-beach. Hindi yan ang usapan. Hindi ka man lang nahiya. Pagnanakaw na yung ginagawa mo sa anak mo ah. Alam mo lang ang pera niya yung kinuha mo pa. Ano na lang ngayon ang gagamitin ng anak mo para makasama sa mga pinsan niya? Ano, walang ipon yan? Magkano lang gastos niya sa bahay? Magkano lang binibigay niya sa akin? Isa pa, 4,000 lang naman ang nakuha ko. Alangan namang sobrang nawala na sa kanya yung ganong halaga na pera. Baka naman tinuturuan niyo kasing magdamot sa akin yung bata na yan. Ako talaga ginagalit mo eh. Mas inuna mo pang bumili ng walang kwentang bag. Sige, kapag hindi mo ibinalik yan sa pinagbila mo at hindi mo na ibalik sa apo ko ang pera niya, sinasabi ko sa iyo, susunugin ko lahat ng gamit mo. Ano ba yan? Hindi ko naman na ito maibabalik. Bakit? Hindi ka ba masaya, AJ, na nakikita mo yung mama mo na masaya? Ganyan ka ba ka-selfish, ha? Yung anak mo pang selfish ngayon? Todo na nga yan kung magbigay kahit walang-wala nang matira sa kanya basta makapagbigay lang. Habang ikaw ayan, inuuna mo yung sarili mo. Hindi ka man lang magpaubaya kahit minsan. Akala mo palagi kang nalalamangan ng anak mo. Lo, hayaan niyo na po. Huwag na po kayo magalit. Okay na po. Sa susunod na lang po ako sasama sa kanila. Sabi kasi ni Hoven, uuwi raw po si mama niya next month. Baka raw po man libre yun ng gala. Kung hindi man po, ako na lang daw po ang ililibre niya noon. Makasama lang ako. Sasabihin ko na lang po sa kanila na busy ako ngayon. Kaya next time na lang po ako makakasama sa kanya. Kaysa po ganyan na sumasama pa ang loob niyo. Ayoko po magkasakit kayo, Lo. Outing daw ba yung doon sa pagdating ni Carla? Hindi ka sasama doon. Ano, uunahan mo na naman ang anak mo? Bawasan mo ang kakapalan ng mukha mo. Ang swerte mo sa anak. Kanya nga lang, ang malas naman sa nanay nitong mga apo ko. Ewan ko ba? Inabangan ni Jovina ang sinasabi ni AJ na gala. Mabuti na lang at hindi siya ang pinili na ilibre. Nagsabi na kasi ang anak ni Carla na si AJ na ang isasama nila sa gala dahil kawawa naman daw ito. Hindi pa nakakagala sa kung saan habang walang ibang ginawa kundi ang magkandakuba sa trabaho. Kaya inis na inis si Jovina sa anak. Minsan pang kinausap niya ito. Sabihin mo kay tita mo, hindi ka nasasama doon sa pupuntahan niyo sa Iloilo. Po?
Sasama po ako dun. Binila na nga po ako ni tita ng susuotin ko sa beach eh. Sabihin mo na ako na lang ang isama ron. Paubaya mo naman na sa akin to, nak. Alam mo, ako kasi matanda na ako. Tumatanda na. Baka sa susunod niyan hindi na ako makakagala pa. Habang ikaw, bata ka pa naman eh. Pwede mo pang balik-balikan yung lugar na gusto mong puntahan. Saka nai-stress ako. Gusto ko lang mag-unwind. Alam mo yun, mga stress ng nanay sa bahay. Pero kasi po ang sabi ni tita ako lang daw po yung gusto niyang isama. Pwede raw po si Kylie kaso may pasok sa school nila tapos may exam pa po. Maiintindihan ka naman ng tita mo kapag sinabi mong ipauubaya mo sa mama mo. Mas matutuwa pa nga yun sa'yo eh. Kasi makikita niyang kaya mong magbigay para sa mama mo. Alam mo, ang mabubuting anak pinagpapalaya ng Diyos. Makonsensya ka kung nagpapakasaya ka dun sa labas habang yung mama mo nandito sa bahay, pinapangarap din makapunta ron. Sige po ma, sabihan ko po si tita. Mabilis talagang makonsensya si AJ. Dahil kahit na hindi naman sila inalagaan ng kanilang ina, mahal niya naman ito bilang babae na nagluwal sa kanya. Sinubukan ng dalaga na tawagan ang kanyang tiyahin para sabihin yun. Pero nagalit ang tita niya at sinabi na kahit daw hindi magpunta si AJ, hindi pa rin sila papayag na kasama si Jovina. Akala ni AJ hindi na yun makakarating sa kanilang lolo, pero nabanggit pala ito ni Carla noong nagkausap sila sa tawag. Kaya noong isang hapon, kinausap ni Dong ang apo. Ituloy mo na yung sa libre sa'yo ng tita mo. Po, yung sa may beach po ba sa Iloilo? Oo, bakit naman ibibigay mo sa mama mo yun? Sa'yo nga yun. Ikaw nga yung gusto makasama at hindi naman siya. Kasi kung gusto nilang kasama ang mama mo, sana sinabi na nila yun. Sana niyaya rin siya, di ba? Pero hindi. Kayong dalawa lang ng kapatid mo. Nakukonsensya po ako, Lo. Baka po kasi magmukha ako masamang anak. Takot kang magmukhang masamang anak sa masamang ina? Ang pagiging mabuting anak dapat lang sa mabuting ina. Sapat na yang mabuti kang apo at kapatid. Mukha lang masama ang minsang pagpili mo sa sarili mo. Hindi naman ganun ka-selfish gaya ng mama mo. Nasimula nung ipinanganak kayo, hindi na kayo pinili. Parang tinatawag nyo na lang siyang mama dahil sa inirin niya kayo. Ewan ko po ba? Hindi po kasi ako sanay na magpapakasaya ako tapos kukonsensyahin ako kung bakit po ako masaya. Parang ang hirap naman po nun. Mas gusto ko rin po sana nung lahat tayo. Kaso hindi ko pa naman po kaya yun. Ayos lang yan, apo. Ako na nagsasabi sa'yo na kahit na ibigay mo pa buhay mo sa taong selfish, hindi yan magpapasalamat sa'yo. Iisipin niya pang obligasyon mo yun. Kaya wag mo nga hayaan na makonsensya ka sa panahong kailangan mo ng pahinga. Dahil kung puro kabigay, mapapagod ang katawan mo. Hindi lang katawan mo, pati ikaw mismo. At kapag sumuko ka, mas lalong mahirap yun kaysa magpahinga. Sure po ba kayo, Lo? Okay lang po ituloy ko tong gala kahit na gusto po ni Mama na siya yung kasama doon? Ito ang isipin mo ha. Nung naggala sa Palawan ng nanay mo, gamit ang pera na bigay mo, nakonsensya ba siyang masaya siyang hindi niya kasama ang mga anak niya? Kumakain siya ng masarap nang hindi niya kasama ang mga anak niya? Kasi yung asawa ko, yung lola mo nung buhay yun, hindi niya kaya magpunta sa isang magandang lugar na hindi kasama ang mga anak namin. Kahit pamapadaan siya sa magandang lugar, sasabihin niya na sana kasama niya ang mga bata. Kapag kakain kami na masarap, iisipin niya lagi na sana nakakain ng gano'n ang mga bata. Kahit nga kumakain kami sa Jollibee, tatabi niya pa yun para lang may maiuwi sa mga bata eh. Kapag nasa trabaho siya, tapos bibigyan sila ng masarap na pagkain, itatabi niya yun para sa mga bata, para may maibigay sa mga anak namin. Kasi ang sabi niya sa akin, hindi niya malunok ang masarap na pagkain kung iisipin niyang hindi pa nakakatikim noon ang mga anak niya. Alam ng mama mo yan, sa ganong paraan siya lumaki. Sa kabila ng sobrang mapagbigay ng lola mo, siya namang makasarili ng mama mo. Ang bait po pala talaga ni Lola, no? Oo, sobrang bait ng lola mo. Lahat talaga gusto niya ibigay sa mga anak namin. Umabot pa nga sa puntong okay lang sa amin na hindi kami makakain eh. Lalo na nung panahong hirap na hirap kami sa buhay. Inuuna namin kumain ng mga bata. Kung may matitira, yun lang ang kakainin namin. Kung wala, itutulog na lang namin ang gutom.
Basta sobrang mapagbigay ang lola mo lalo na sa mga anak niya. Basta maging masaya ang mga bata, masaya na rin siya kahit na nasa bahay lang. Hindi ko alam kung bakit hindi yun namana ng mama mo. Kung bakit hindi niya alam kung paano maging ina. Yung mga hayop na nga lang alam kung paano maging ina eh. Habang siya parang nakikipagkumpetensya pa sa inyo. Baka po dahil maagang nagkaanak nun si Mama. Tapos nawala yung prime niya, kaya binabawi niya ngayon. 18 years old ang mama mo nung ipinanganak ka. Pero kahit naman ipinanganak ka niya noon, wala naman siya ibang ginawa. Ako yung nag-alaga sa'yo. Ilang buwan ka pa lang noon, iniiwan ka na niya sa bahay. Inuuna niyang bumili ng luho at alak niya kaysa bumili ng gatas mo. Kaya nga ako na lang yung nag-alaga sa'yo noon eh. Nung pinalayas ko siya dahil wala naman siyang kwentang ina, ayun, bumalik na buntis. Parang pusa. Baka naman po magbabago pa si Mama. Bahala siya kung magbabago siya. Basta iisa lang ang tatandaan mo. Huwag mong isasakripisyong kasiyaan mo sa taong sarili lang lagi ang inuuna, ha? Hindi yan ang sukatan ng pagiging mabuting anak. Dahil kahit ang mabuting anak, nagbibigay ng kasiyahan sa sarili niya. Hindi mabuti ang hindi nagtitira sa sarili. Naantig ang puso ni AJ sa mga sinabi ng kanyang lolo. Kaya tinuloy niya ang pagsama sa mga kamag-anak nila. Lalo na nung sinabi rin ng kapatid ni AJ na may pasalubong daw sa kanya ang tita nila at siya lang ang pwedeng kumuha nun. Nag-aabang din si Kylie ng mga bago niyang kwento kapag sumama siya. Wala namang tampo na siya lang ang makakasama. Hindi siya kinukonsensya, sa halip ay masaya pa para sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, paalis na si AJ. Nakita niyang nag-eempake ang ina. Talagang itutuloy mo ang paggala? Ikaw lang mag-isa? Opo, sabi naman po ni Lolo, okay lang po. At talagang naniwala ka? Hindi ka man lang makukonsensya na ang ganda ng pupuntahan mo habang kami andito lang sa bahay? Ma, wag niyo naman po akong kausapin ng ganyan. Bakit? Dahil wala ka namang konsensya? Na hindi ka naaawa sa amin dito sa bahay? Na sobrang makasarili mo? Ha? Ano na naman tong naririnig ko na to, ha? Huwag mo nga kausapin ng ganyan ang anak mo. Kasi naman tay, siya okay lang siyang ganyan. Masaya siya doon, tapos tayo nandito sa bahay. Kakain siya ng masarap doon, tapos tayo dito. Ano? Ano naman sa'yo? Ganon din naman ang ginagawa mo, di ba? Nung kumakain ka ng masarap, di mo man lang naaalala ang mga anak mo. Huwag kang maging ipokrita. Ginagalit mo na naman ako. Kaya ganyan yan eh, makasarili ang bata na yan, kinukonsinti nyo kasi. Lagi na lang ako nawawala ng karapatan na pagsabihan ng anak ko. Naging nanay ka ba? Kahit na pagbali-baligtarin natin ang mundo, ako pa rin ang nanay ng mga yan. Dapat ako pa rin ang susundin nila. Dapat sila naman ang magsasakripisyo para sa akin. Bakit? Wala naman yan sila ngayon kundi dahil sa akin ah. Kung tinuloy ko ang pagpapalaglag nun, wala naman yan si AJ. Ewan ko sa inyo, magkampihan kayo! Ganon ang laging naririnig ni AJ sa kanyang ina. Laging pinapaalala sa kanya na wala siya sa mundo kung hindi dahil sa kanya. Kaya wag daw siyang aasta na kung sino siya. Masakit na marinig ang mga ganong salita, lalo na kung galing sa ina. Dahil sinong anak ang gustong laging naririnig ang ina na sinusumbatan ng buhay niya? Natuloy si AJ, kaya ang kanyang ina panay parinig sa social media. Walang pinapangalanan pero alam naman ng lahat na tungkol sa kanya yon. Minsan pa, paggising ng dalaga, nabasa niya ang post ng ina. May mga anak talaga na walang pagpapahalaga sa magulang, sa mga sakripisyo ng ina, sa mga panahong walang tulog, mga panahong walang makain ng ina pero ibinibigay ang lahat sa anak. Pero ganun siguro ang maging ina. Masakit. Sana sa mga anak dyan, huwag niyong itrato na parang basura ang inyong ina. Na nagiging masaya kayong wala sila sa piling nyo habang nagpapakasaya kayo kasama ang mga taong hindi nyo nakasama noong panahon na umiiyak kayo. Ang mabuting anak ay pinagpapala habang ang walang pakialam sa ina nananatili sa lusak. Akala ni AJ, siya lang ang nakabasa nun. Nakita rin pala ng mga tiyahin niya kaya sila na lang ang kumibo para sa kanya. Dahil nga ayaw patulan ng dalaga ang ina.
Binura din naman agad ni Jovina ang post niya. Kasunod nun ang pag-block niya sa mga kamag-anak niya na nakikialam. Ilang araw na nanatili sa magandang lugar si AJ pero inuusig siya ng kanyang ina. Kaya lumalabas na hindi rin siya napahinga. Nung umuwi na siya, may mga dala siyang pasalubong. Tuwang-tuwa ang lolo at ang kapatid niya. Lalo na sa mga bigay rin sa kanila ng mga kamag-anak nila na si AJ na ang nagdala. Nung umuwi si Jovina, nakita niya na naghahalungkat at nagsusukat ng mga pasalubong ang maglolo. Ano yan? Gumastos ka na naman? Tapos kapag wala kang pera, ako na naman ang sisisihin. Hindi ko naman po to binili, ma. Hindi naman po nila ako pinagastos doon. Ayaw nilang maglabas ako ng pera. Bale, yung iba po dyan galing sa ibang bansa, pasalubong ni tita. Tapos po, ito po binilan po kita ng magandang OOTD, saka po bag. Mas maganda yung hawak ni Kylie. Kanino yon? Sa kanya po yan, ma. Binili ko po. Yung sa kanya mas maganda, tapos yung akin ganyan? Wala ka bang kasiyahan? Hindi ka ba natutuwa na mayroong kang pasalubong kahit na papano? Kapag ikaw nga gumagalang, inuuwi mo pasalubong sa mga anak mo, puro lang labahin eh. Kung ayaw mo niyan, wag mong tanggapin. Ganun lang yung kadali. Sinabi ko bang ayaw ko? Gusto ko, pero yung mas maganda, yung kay Kylie. Ipagpalit mo yan, tatanggapin ko. Pero kung mas maganda yung kanya, ayoko. Mababait ang mga anak ni Jovina na halatang hindi siya ang nagpalaki. Nagpaubaya na lang si Kylie kahit na gusto niya rin yung bigay ng ate niya. Ganun talaga. Laging dapat na mas maganda at mas lamang si Jovina kaysa sa mga anak niya. Minsan pa nga, nagpaayos ng buhok si AJ at nakita yon ng kanyang ina. Nagpakulot ka ba? Hindi naman ganyan buhok mo nung nakaraan ah. Opo, may kaibigan kasi ako nag-home service. Nung bumisita ako sa kanila, inayusan niya ako. Nakasale din yung sa akin. Gusto niya lang daw makita kung madaling ikulot yung ganitong tipo ng buhok. Oh, bakit ikaw lang? Eh paano naman ako? Tingnan mo nga ang buhok ko, sobrang dry na. Ano ba naman yan? Sarili mo na lang lagi ang pinapaganda mo. Hindi mo man lang mailibre ang mama mo nang maging maayos at maganda rin. Tapos niyan, kapag napagsabihan ka, susumbong ka sa lolo mo para lang makampihan ka, di ba? Biglaan lang naman po tong pag-aayos ng buhok ko. Kahit na, nung inaayusan ka ba, hindi ka man lang napasabi sa sarili mo na, ay, yung mama ko rin ang dry ng buhok niya. Tawagan ko nga siya para makapagpaayos din. Ganyan man lang. Kaso wala eh. Anong ginawa mo? Nagpakasaya ka ng mag-isa. Ang selfish mo talaga eh, no? Tapos ako sasabihan ng selfish dahil gusto ko lang naman na maging maganda rin. Ililibre na lang po kita, ma. Sa susunod po. Sa susunod? Hanggang sa wala nang susunod. Kasi haharangin na naman ang lolo mo. Wag na. Kung masaya ka maging makasarili, wag mo na akong tawaging mama. Dahil ang tunay na anak hindi ganyan sa'yo. Maging tumingin sa salamin ay hindi magawa ni AJ dahil kapag nakikita niya ang buhok niya, nakukonsensya siya na hindi niya man lang napaayos ang buhok ng kanyang ina. Kaya ang ginawa niya, inilibre na lang din niya ang ina kahit na mahal ang nagastos niya. Dahil hindi lang buhok ang ipinaayos ni Jovina. Nagpaayos siya mula ulo hanggang paa, kaya libo rin ang nagastos ng kanyang anak. Nabawasan pa ni AJ ang dapat sana ay ipon niya. Nung umuwi na sila, nakita na naman sila ni Dong. Saan ka na naman galing, ha? Oh, baka magalit ka na naman sa akin, tay ah. Nilibre lang naman ako ng anak ko. Lumabas lang kami. Kapag nagbabanding kami, nagagalit ka. Kapag hindi naman, galit ka pa rin sa akin. Ano bang gusto mo mangyari, tay? Talaga? Magkano nagastos mo dito sa nanay mo? Po? Tinatanong ko kung magkano ang nailabas mong pera dito. Hindi ako naniniwala na lumabas lang kayo. Dahil hindi yan sasama kung walang libre. Malamang yung pagpapayos ng buhok niya, yung mga bitbit niya. Ikaw ang may gastos niyan lahat. Tay, anak ko yan. Malamang babawi yan sa akin bilang nanay niya. Huwag niyo naman laging harangan kung anong ginagawa sa akin ng anak ko. Kung gusto niya ako maging maganda at masaya, gagawin niya talaga yun. Kasi bilang anak, obligasyon niya yan na bigyan ng kasiyahan ng nanay niya. Alam ko naman yun. At wala akong problema kung gagastusan ka ng anak mo. Pero yung sana tunay na bukal sa loob niya.
Hindi yung ganyan na sapilitan. Eh sino naman na nagsabi na sapilitan to? Eh siya nga yung nagyaya sa akin. Natutulog ako dyan kanina, ginising niya ako. Kasi ang sabi niya, aalis daw kami. Ikaw ang sumagot, AJ. Opo, Lo. Ako po yung nagyaya kay Mama. Gusto ko lang po kasing ilibre siya. Kasi po bagong sahod ako ngayon. Lalabas nga po sana kami kasama si Kylie. Kaso po nasa school pa siya eh. Hihintayin na lang po namin siyang umuwi bago po tayo lalabas lahat. Nakita niyo na, Tay? Ang problema kasi sa inyo, kapag ako naman na ang babawian ng anak ko, ayaw niyong maniwala na bukal naman yun sa loob niya. Ano po akala niyo? Walang tatanawin na utang na loob sa akin to? Huwag na po kayo magalit, Lo. Hindi kumibo si Dong, pero hindi ibig sabihin nun na sang-ayon na siya sa sinabi ng kanyang apo. Alam niyang nakokonsensya ito sa mga pinagsasasabi ng kanyang ina, kaya pinagbigyan niya. Pero sinagad naman ni Jovina. Hindi niya kinontrol ang pagpapabili. Talagang lahat ng gusto niya, ipinasagot niya sa anak nang hindi man lang inaalala kung may pera pa ba itong matitira. Dahil alam niyang hindi makakatanggi si AJ kapag nasa labas na sila. Dapat nga bibili si AJ ng bago niyang damit dahil may pupuntahan siyang binyagan. Hindi na siya bumili dahil nagastos na niya sa ina. Hindi niya lang alam kung yun na ba ang ibig sabihin ng pagiging mabuting ina. Ilang linggo pa ang lumipas. Nakakaramdam ng pagod si AJ. Hindi niya alam kung saan galing ang pagod, pero alam niyang hindi yun dahil sa antok. Dahil kahit na nakatulog na siya, pagod na pagod pa rin siya. Wala na siyang gana sa lahat. Kaya 2 araw siyang hindi pumasok sa trabaho para nasa bahay lang siya. Isang hapon, nakita siya ng ina na nakatulala. Kung pumasok ka sana sa trabaho, hindi ka sana tutulala ng ganyan. Wala ka na namang sasahurin. Wala na naman akong sustento na makukuha niyan. Magre-resign na po ako, Ma. Ha? Bakit? Ayoko na po sa work ko. Ewan ko, gusto ko muna magpahinga dito sa bahay. Ay hindi pwede yan. Paano naman yung gastusin? Paano naman yung sustento ko? 2K monthly na nga lang ang nabibigay mo sa akin, mawawala pa yun? Napapagod na po kasi ako, Ma. Yung pagod po na hindi nadadaan sa pahinga. Arte lang yung ginagawa mong ganyan. Hindi ka pwede magpahinga dahil ikaw lang naman ang inaasahan dito sa bahay. Buti sana kung magre-resign ka tapos may trabaho ka ng papasukan. Hindi yung magpapahinga ka pa. Ang hirap-hirap makahanap ng trabaho, aarte ka pang ganyan. Huwag mong isipin ang sarili mo. Huwag ka maging selfish. Hindi yung napagod ka lang magpapahinga ka na. Hindi mo isipin na may mga taong umaasa sa'yo. Umayos ka nga dyan. Pero po kasi, Ma, may last na sahod naman po ako eh. Bali yun na lang muna ang panggastos dito sa bahay. Kahit mga 2 weeks lang pong pahinga. Gusto ko lang po nun. Kailangan ko po. Kasi po, napipressure po ako sa buhay. Ay hindi! Hindi ka magre-resign. Ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay mo. Paano naman ako niyan, ha? Ano, wala akong pera? Ang galing mo naman. Hindi ka na nga maayos magbigay ng pera sa akin. Huwag mo sabihin na pati ako pipirmi dito sa bahay dahil lang sa ayaw mo magtrabaho para sa amin. Umayos ka dyan. Huwag ka maglungkot-lungkutan dyan. Hindi ka pagod. Iniisip mo lang yan. Wala ka pa nga na ibabalik sa akin eh. Hindi ka pa nakakabawi sa buhay na bigay ko sa'yo. Yung mga kaibigan ko nga, yung mga anak nila ang babait sa kanila. Nagbibigay ng pera, binubuhay sila. Kapag gusto nila, pwede sila magbakasyon at pera ng anak nila ang gamit. Ako, nagtitiis ako rito sa bahay saka sa ilang libong bigay mo. Kaya umayos ka dyan. Huwag kang maging makasarili na pipiliin mo ang sarili mo at magpapahinga ka. Isipin mo ang mga taong umaasa sa'yo dahil masama ang maging makasariling anak. Mas lalong napagod si AJ. Nawawalan siya ng motibasyon para magpatuloy sa buhay niya. Ayaw niyang magtrabaho. Kada gigising siya ng umaga, parang gusto na niyang umuwi. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganong klase ng pagod. Paano? Simula nung nagtrabaho siya, wala naman siyang maayos na pahinga. Kada walang pasok sa trabaho, naghahanap siya ng ibang pagkakakitaan. Maaaring ito na yung sinasabi ng kanyang lolo na darating ang araw na mapapagod siya.
Mauubos siya dahil naibigay na niya ang lahat. Wala nang natira para sa sarili niya. Ilang linggo pa ang lumipas, talagang wala nang makitang dahilan si AJ sa lahat ng bagay. Naiintindihan siya ng kapatid niya. Kaya nga sabi nito, kapag sumapit na siya sa tamang edad, magtatrabaho na rin siya para tulungan ang kanyang ate. Hindi man sinasabi ni AJ, ramdam din ng kanyang lolo ang bigat na kanyang pinagdaraanan. Pero ang kanyang ina, walang pakialam sa kanya. Kahit na sinasabi niya kung ano ang nararamdaman niya, mas iniisip pa rin ni Jovina kung anong mangyayari kapag wala siyang trabaho. Kaysa sa kung anong mangyayari sa kanya kung ipagpipilitan niyang gawin ang bagay kahit na hindi na siya masaya. Kaya isang gabi, kinausap ni Dong ang kanyang apo. Napapansin kong nangangayayat ka. Nag-iiba rin yung itsura mo. Ang lalim na mga mata mo. Lagi lang po akong pagod, Lo. Masaya ka pa ba sa ginagawa mo, apo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Ibig sabihin lang niyan, hindi na. Dahil hindi ka naman mag-aalangan sa sagot kung alam mong masaya ka pa eh. Wala naman po akong choice, Lo. Kailangan ko po magtrabaho. Dahil paano na lang po ang buhay natin kung wala akong trabaho, di ba po? Kung hindi ka na masaya sa trabaho mo, umalis ka na. Mag-resign ka, magpahinga ka. Saka ka maghanap ng trabaho na magiging masaya ka. Dahil kahit napilitin mo, hindi ka basta magiging masaya sa isang lugar na pumapatay sa'yo kahit buhay na buhay ang katawan mo. Paano naman po ako magre-resign kung nagagalit po si Mama? Anong magagawa ng mama mo kung aalis ka na dyan sa lugar na hindi ka masaya? Huwag mo ngang isipin lagi kung ano sasabihin nila. Ang isipin mo kung ano ang nararamdaman mo. Nagagalit po kasi siya sa akin. Ano na raw ang gagawin ko sa buhay ko kung magre-resign ako? Paano naman po yung gastos dito sa bahay? Ako ang kakausap sa mama mo. Siya ang magtrabaho. Ilang taon pa lang siya eh. Nasa 40 pa lang. Kung malakas-lakas pa ako maghahanap buhay eh. Yung ibang nanay nasa 50 na may trabaho. Siya, anong gusto niya? Pasarap lang sa buhay? Kahit na isang beses hindi yan nagtrabaho. Kung magkakaroon siya ng trabaho, laging umaalis dahil inaaway ng asawa ng hinaharot niya sa trabaho nila. Huwag niyo na pong kausapin si Mama. Lagi naman po kayo nagtatalo na dalawa eh. Baka po mas masakit sa ulo na ganun po ang naririnig. Isa pa po, magagalit lang din yun sa akin. Sasabihin niya nagsusumbong na naman po ako sa inyo. Lo, umiiwas na lang din po ako sa magiging gulo. Alam niyo naman po maingay yun si Mama kapag napapagalitan. Ako na ang bahala. Dagdag din kasi sa problema na iniisip ng dalaga, baka kapag nasa bahay siya, lagi lang din siyang tatanungin ng kanyang ina kung kailan siya magkakaroon ng trabaho at kung kailan siya bibigyan ng pera. Dahil wala namang ibang iniisip si Jovina kundi ang kanyang sarili lang. Ilang araw pa ang lumipas, umalis na talaga sa trabaho si AJ. Hindi siya pinapansin ng ina habang nasa bahay sila. Hindi niya rin alam kung anong sinabi ng kanyang lolo para hindi siya daldalan ng ina. Mga 1 linggo na simula nung umalis ng trabaho ang dalaga, may pera pa naman siya dahil may ipon siya na kahit paano, kaya silang buhayin sa mga susunod pang buwan. Isang araw, hiningian siya ng pera ng ina. Kailangan kong umalis ngayon. Yung mga barkada ko naghihintay na sa akin. Wala po ako maibibigay, Ma. Nag-grocery po ako eh. Okay na po ba yung 500? Yan na lang po kasi ang pera ko ngayon. Anong gagawin ko dyan sa 500? Pangkapi lang yan eh. San po ba kayo pupunta? Wala ka na doon. Ibigay mo na lang yung pera na kailangan ko. 2,000, ganon. Wala nga po, Ma. Yan na nga ba sinasabi ko? Kaya ayaw kita mag-resign dahil ganyan. Wala kang pera. Anong ginagawa mo rito sa bahay? Ganyan lang naman, hihilata ka lang naman dyan. Wala kang kwenta. Yun na nga lang maitutulong at maiaambag mo sa akin eh, hindi mo pa nagawa. Tapos gusto pa ni tatay na magtrabaho ako? Bakit ko yung gagawin eh, may mga anak ako? Aba natural, obligasyon niyo ko. Yang kapatid mo, ayain mong magtrabaho para naman makapagbigay din siya sa akin. Bata pa po yun. Saka gusto ko mag-aral siya at makapagtapos.
Sus, magtatapos pa ng pag-aaral. Parehas lang din naman yun na magkakatrabaho. Pinapatagal pa. Para naman madagdagan yung naibibigay sa akin. Hindi yung ako ang pipiliti na magtrabaho eh. Ako naman ang nahirapan. 500 lang po talaga ang kaya ko, Ma. Ayan! Makasarili ka kasing tao. Sinabi mong hindi ka na masaya sa trabaho mo. Ngayon, ako naman yung nahihirapan dito sa bahay. Ano ba yan? Akin na nga! Wala naman ako magagawa eh. Maghanap ka ng trabaho mo ha. Hindi mo ako madadala sa mga hindi ka masaya sa trabaho mo. Natural, kailangan mong kumita ng pera. Matanda ka na. Wala pa muna sanang balak si AJ na maghanap ng trabaho pero napilitan siya dahil pinipilit siya ng ina. Ayaw niyang araw-araw naririnig na tinatanong siya kung kailan siya magkakaroon ng trabaho. Mabilis lang din naman nakahanap si AJ at mabuti na lang mababait din ang mga nakilala niyang katrabaho niya. Magaan na kahit paano at mas mataas ang sahod niya kumpara sa una. Isang araw, pagsapit ng una niyang sahod, bumili siya ng bago niyang sapatos dahil sabi ng lolo niya, ibili niya ng para sa sarili niya. Kaya yon ang ginawa niya. Kasunod nun, bumili siya ng gamot ng kanyang lolo, tapos bayad sa paaralan ng kapatid niya at pagkain nila sa bahay. Wala siyang naibigay sa ina. Alam mo, pasama ng pasama yung ugali mo. Hindi ka man lang nagbigay sa akin. Hindi mo man lang ako inisip. Anong klaseng anak ka, ha? Ang tagal ko naghintay para sa allowance ko. Wala na pong natira sa akin, May. Saka po, next na sahod na lang po. Ayan, puro ka ganyan. Ano, mas inuna mo pa talaga ang sarili mo magkaroon ng sapatos? Sira na po kasi gamit ko. Ilang taon na po yun. Gamit ko pa po sa luma kong trabaho. Ano bang magagawa ko? Malamang andyan na, nabili mo na. Hindi mo man lang ako inisip. Hindi mo man lang alam na naghihintay ako. Hindi mo man lang naalala ang nanay mo. Kung hindi pa ipapaalala sa'yo, parang wala kang pakialam sa akin, ano? Kung hindi pa ako hihingi, hindi mo ako bibigyan. Ano? Ganyang klaseng anak ka? Proud ka na ganyan ka sa nanay mo? Hindi naman po sa ganon, Ma. Kasi po, magbibigay naman po talaga ako sa inyo. Hindi lang po talaga umabot ngayon. Kaya nga po sa susunod na sahod na lang po. Hay! Ewan ko sa'yo! Bahala ka dyan! Wala ka namang pakialam sa nanay mo! Nakukonsensya na naman si AJ sa hindi niya pagbigay sa kanyang ina. Ang problema, wala naman na talaga siyang maibibigay. Ang kaya niya ay ang sa susunod niyang sahod. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nagising na kumikirot ang kanyang ulo. Lumabas siya para kumuha ng tubig. Ayos ka lang ba, Apo? Ang aga mo namang nagising. Akala ko ba wala kang pasok ngayon? Sobrang sakit po ng ulo ko, Lo. Ay, bakit? Ano nangyari? Kumain ka na muna para naman makainom ka ng gamot. Grabe. Iba yung kirot niya, Lo. Tumitibok-tibok pa po banda rito sa kilay ko. Ay, umupo ka na lang muna rito. Sakit. Teka, ay kukuha kita ng gamot. Aray! Buong araw na masakit ang ulo ng dalaga. Para bang binibiyak ito, kaya parang gusto na rin niyang ihampas ang ulo niya sa pader para lang mawala ang sakit. Kahit na anong inom niya ng gamot, hindi nawawala. Sinubukan na rin nilang magpatingin at ang sabi, tungkol lang ito sa mata ni AJ. May grado na raw kasi at hindi pa siya nagsasalamin. Nagpasalamin siya pero walang nagbago. Araw-araw, bigla-biglang sasakit. Hindi rin siya makatulog ng maayos dahil sa mga panaginip na hindi maganda. Bumalik ang pangangayayat niya. Bumagsak ang katawan niya pero sa pagkakataon na yun, nagpatuloy siyang magtrabaho dahil kailangan niya. Nung sahod niya, nagbigay siya ng pera sa lolo niya para siya na muna ang humawak nun. Mas pinagkakatiwalaan kasi ni AJ ang lolo niya pagdating sa pera dahil ginagastos talaga ito ni Dong sa tamang paraan. Para sa pamilya nila. Lalo na para din sa pag-aaral ni Kylie. Ano? Nasaan na yung pera ko? Si Lolo po ang nag-withdraw, Ma. Sa kanya ko po iniiwan ATM ko. Nanghihingi na lang po ako ng pera kapag kailangan ko ng pamasahe. Saka po yung sa savings ko. Ano?
Bakit sa lolo mo? Hindi ba dapat ako ang may hawak ng ATM mo? Buti pa yung nanay ng iba, sila ang may hawak ng ATM ng anak nila. Ikaw sa lolo mo? Aw, ang sakit ng ulo ko. Ayan, ganyan ang karma na inaabot ng anak kapag masamang tao siya. Kapag walang pakundangan sa ina. Alam mo ba na mabilis makarma ang mga anak na gumagawa ng masama sa nanay nila? Nasa Biblia kaya nagalangin mo ang mga magulang mo. Kaso ikaw, ayan, ganyan ka. Kaya ka pinarurusahan ng langit eh. Grabe. Aray ko. Ang sakit talaga. Kahit na hirap na si AJ dahil sa sakit ng ulo niya, ang kanya namang ina ay hindi nagsasawa na pagsalitaan siya ng mga bagay na hindi maganda. Na wala siyang kwentang anak dahil ang makasarili na anak ay walang galang sa magulang. Kaya magiging masakit ang ulo niya habang buhay. Hindi lang ulo ni AJ ang masakit, kundi pati na rin ang kanyang damdamin. Wala man lang pakialam sa kanya ang ina dahil ang iniisip lang talaga ni Jovina ay kung ano ang maibibigay sa kanya. Ang pera lang ang nagpapasaya kay Jovina, wala nang iba. Kaya hinihiling din ni AJ na sana naging nanay niya na lang din yung nanay ng mga kakilala niya. Kasi kahit na walang maibigay ang mga yon, hindi naman sila halos isumpa na walang kwentang anak. Dahil naaalala niya yung isa niyang kaibigan. Nagbibigay yon sa ina niya pero hindi sa pilitan. Kung ano lang ang maibibigay niya, ipinagpapasalamat pa. Habang siya, naibigay na niya ang lahat ng kaya niya, nakukulangan pa sa kanya. Umabot ang ilang mga buwan. Tinitiis ni AJ ang sakit ng kanyang ulo na para bang ikamamatay na niya yon. Isang araw, habang nasa bahay siya at nagpapahinga, ginising siya ng ina. Yun pa naman na sana ang oras na nakakuha na siya ng tamang pwesto para makatulog. Pahingi ako ng pera, bilisan mo na. Binigyan ko na po kayo kahapon, ma. Ang sakit po ng ulo ko. Mas sumakit po sa bigla niyong pagising sa akin. Nagulat pa po ako. Hindi nga sapat yung kahapon. Kinulang ako. May parating akong parcel ngayon. Pengi akong pera. 1.5 yun. Wala po akong hawak dito, ma. Kay lolo po kunin niyo. Bakit mo kasi binigay sa lolo mo? Ikaw ang kumuha nun. Bilisan mo dyan. Naiinis na naman ako, ha? Alam mo naman na hindi nagbibigay ng pera yung lolo mo. Kung itago nun yung sahod mo, akala mo kanya lahat. Hindi ka na mahingian. Kaya nagkakaganyan ka eh. Ikaw na po, ma. Ang sakit po talaga ng ulo ko. Lalo ngayon, nahihilo po ako. Gusto ko matulog po. Gusto ko po magpahinga para sakali na mabawasan ang sakit ng ulo ko. Ano ba yan? Kaya hindi ka gumagaling eh. Ang damot mo! Hindi rin nakapagpahinga si AJ dahil daldal ng daldal ang kanyang ina. Wala kasi si Dong, kaya nakakapagdabog siya sa loob ng bahay. Ang sabi niya, kung hindi niya makukuha ang parcel niya, hindi rin makakapagpahinga si AJ. Wala siyang pakialam kahit na masakit pa ang ulo ng kanyang anak. Hanggang sa umuwi na nga si Dong, may dalang maliit na bote at mga dahon. Ano yan? Wala ka na doon. Magkakalat na naman kayo dito sa bahay. Pengi nga ako ng pera. Ang kapal naman ng mukha mo manghingi. Pera naman yan ng anak ko ah. Saka siya naman ang may sabi sa akin na manghingi ako sa'yo. Huwag mo ko ngayon sisimulan. Kakausapin pa kita mamayang gabi. Saka na, aalis ako mamayang gabi. Ayoko muna dito sa bahay, puro na lang stress. Nahihirapan ako. Aba, ikaw pa talagang nahihirapan ha? Ang ingay mo, nagpapahinga ang anak mo. Alam mo na nga may sakit siya eh. Ano naman? Ako rin naman masakit ang ulo ko. Wala ka talagang pakialam sa anak mo? Sa lahat ng walang kwentang ina, ikaw ang pinakawalang kwenta. Kung alam mo lang kung paanong galit na galit ako sa'yo ngayon. Ewan ko sa inyo. Dali na, babalik yung rider mamaya. Kasi sabi ko bumalik na lang. Yung parcel ko, kailangan ko yun mamayang gabi. Hindi ako magbibigay ng pera.
Kailangan ng anak mo ng pera niya. Kung magastos ka ba, maghanap ka ng trabaho mo. Hindi yung aasa ka sa ibibigay ng anak mo. Aba, natural, gano'n naman talaga yun. Wala siya sa mundong to kung wala ako ha. At yan talaga ang pamantayan mo ng pagiging ina? Ano pa ba? Nagiging ina ang babae kapag nanganak na siya. Mali ka. Hindi nagiging ina ang babae sa panganganak lang. Hindi mo rin naman maintindihan ang sasabihin ko sa iyo eh. Dahil wala ka naman pakialam. Wala kang alam sa pagiging ina. Hindi mo lang basta anak yung mga yan. Kaya huwag kang magdemand na bigyan kanila ng magandang buhay kung hindi ka marunong rumispeto sa kanila. Hindi lang magulang ang nirerespeto ng anak. Dapat pati magulang nirerespeto ang anak. Buti nga mababait pa yung mga yan eh. Dahil kung ako naging anak mo, aba, baka nasa lansangan ka na. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Dahil kung wala ka naman pakinabang simula nung ipinanganak ako, anong mapapakinabangan mo sa akin nung malaki na ako? Buti na lang hindi ganyan ang nanay ko. Buti hindi ganyan ang nanay mo. Alam mo darating ang araw na mapagtatanto mong mali ka. Pero sa panahon na yon, sana may natitira pang pagmamahal ang mga anak mo sa'yo. Matapos yung sabihin ni Dong, umalis na rin siya sa harapan ng anak. Inis na inis si Jovina, kaya umalis din siya sa bahay nila. Hindi siya umuwi hanggang sa sumapit ang gabi. Panay din ang post niya na may patama sa anak niya. May mga naaawa sa kanya na para bang alam ng mga tao ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Na mas pinaniniwala ang nakakaawa ang ina na gaya niya kaysa sa anak na gaya ni AJ. Habang si Dong naman gumagawa ng sarili niyang orasyon sa loob ng kwarto ng kanyang apo. Nagpapausok ito sa buong katawan ni AJ habang may mga inuusal siyang mga dasal na hindi naman maintindihan ni AJ. Hinayaan na lang niya ang kanyang lolo dahil makaparaan din yon ng matatanda para lang mawala ang sakit ng isang tao. Nung patapos na si Dong, isinarado niya ang garapon at pinatakan ito ng kandila na parang proteksyon para hindi na ito magbukas. Ano pong ginawa niyo, Lo? Ikinulong ko yung kaluluwa ng mangkukulam. Makukulam po? Oh, sabi ko na nga ba na kulam ka eh. Kaya sobrang sakit ng ulo mo. Mga palatandaan gaya ng hindi ka makatulog dahil ang pangit ng panaginip mo. Tapos lagi kang tuliro. Lagi kang nakatulala. Hindi ka makausap na maayos. Tapos ang bilis ng pagbagsak ng katawan mo. Marunong po kayong gumamot ng taong nakulam? Hindi naman gaano pero may alam ako. Kasi kasama ako ng lolo ko noon na albularyo sa probinsya namin. Nakikita ko yung ginagawa niya. Tinuruan niya rin ako nung madadali lang na paraan para matalo ang mangkukulam. Alam ko na mahina yung iyo kaya ako na ang gumawa. Dahil may mga mangkukulam na mahirap kalabanin. Sila naman yung doon sa mga magagaling na albularyo. Nagpa-practice pa lang tong gumawa sa'yo. Sino naman pong gagawa nito sa akin? Wala naman po ako nakakaaway, Lo. Hindi na kumibo si Dong dahil alam niyang masasaktan lang ang kanyang apo kapag nalaman niya kung sino ang kumulam sa kanya. Nung natapos yon, kahit paano nakatulog na si AJ. Maayos na kumpara nung mga nauna. Kaya nung umuwi ang kanyang ina, hindi niya namalayan. Nagising na lang siya noong narinig niyang tila ba nagtatalo ang mag-ama. Bakit mo kasi pinakikialaman yung mga desisyon ko sa buhay ko? Ha? Mga anak ko yung mga yan! Kung may gagawin ako para lang disiplinahin sila, hayaan mo ako! Paraan ko yon bilang ina! Paraan mo? Sinong matinong inang ipapakulam ang anak niya? Sinong matinong ina na hayaan lang makitang halos mamatay na ang anak niya sa sakit na siya ang may dala? Mabuting taong anak mo. Mabait si AJ para gawin mo yun. Maiintindihan ko pa kung masamang tao yan eh. Kung magnanakaw siya, kung nakapatay na siya, kung ano pa makasalanang gawain para bigyan mo ng leksyon. Pero yung hindi ka lang napagbigyan, kukulamin mo na. Habang yung iba mga nanay konting sakit lang ng anak nila, gusto nilang sa kanila na lang mapunta. Tapos ikaw pa talaga mismo nagbibigay ng sakit sa anak mo. Wala ka na sa matinong pag-iisip. Ewan ko sa'yo, Tay. Hindi naman siya mamamatay sa ginawa kong yun. Saka naaalis naman yun, lalo na kung magbabago siya.
Hindi mo talaga maintindihan, ha? Hindi na talaga gumagana ang utak mo. Galit na galit ako sa'yo. Paano na lang kung wala na ako? Sana iwan ka na ng mga anak mo. Kukumbinsihin ko sila na umalis na dito sa bahay. Yung malayo sa'yo para makita mong hindi ka naman talaga nila kailangan. Na kaya nilang mabuhay ng walang ina. Dahil mas mabuti pa yung ganun na wala silang nanay kaysa may nanay sila. Pero kagaya mo. Kung hindi mo matanggap na ginawa ko lang yun bilang isang ina na gustong maging mabuti ang anak niya, wala na ako magagawa. Kaya sumasama ang ugali ng mga batang yan eh. Dahil na rin sa kagagawan mo. Kinukonsinti mo sila. Pinapalaki mo yung sungay nila. Iisa lang ang demonyo sa bahay na to. Ikaw yon. Ay, oo na. Panay na naman daldal. Tabi nga dyan. Lumayas ka sa pamamahay ko. Akala ko ba mga apo mo ang palalayasin mo? Aba, bakit naman biglang naging ako na? Kung hindi ka alis dito, ako mismo ang kukulam sa'yo. Oo na! Oo na! Huwag mo akong hahanapin kapag umalis ako ha! Baka mamaya niyan magpunta ka na naman sa mga pulis para lang ipahanap ako at pauwiin. Hindi ko na yung gagawin. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Umalis ka rito. Mabuhay kang walang anak. Sabi mo dalaga ka na hindi ka nanganak dahil hindi ka naman naging ina. Sige, magpakasaya ka dyan sa mga barkada mo. Sumama ka sa mga lalaki mo. Isipin mo lang ang sarili mo. Dahil ganun ka naman talaga makasarili ka, di ba? Oo, bukas aalis na ako. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Huwag ka sanang magsisi sa mga desisyon mo sa buhay. Hindi talaga. Yung mga apo mo huwag sanang magsisi na hinayaan lang nila ang nanay nila. Dahil malaking karma yun sa masamang anak. Tahimik lang si AJ. Hindi siya lumuluha pero umiiyak ang kalooban niya. Hindi na kaya ng mga mata niyang umiyak dahil sobra na ang sakit na nararamdaman niya. Paanong gano'n na lang ang mga salitaan ng kanyang ina na parang kahit na minsan hindi sila inalala. Ang isa pa sa masakit, kahit na anong gawin niyang maging mabuting anak, hindi yon sapat. Pinakulam pa siya. Pinapanood lang siya ng ina na hirap na hirap. Iyon ang isa sa masakit na katotohanang bumungad kay AJ. Kinabukasan, nakita nga ni AJ ang ina na nag-eempake na. Ano, masaya ka na ba nga alis na ako? Ayan na, wala nang obligasyon mo. Magiging masaya ka na niyan. Ganito ang gusto ng mga selfish na anak yung malalayo sa kanila ang nanay nila dahil pabigat ang tingin nila. Sige lang, malaki naman ang balik niyan sa'yo. Hindi po ako masaya, pero sana po maging masaya kayo. Sus! Kunwari ka pa dyan ha? Alam ko naman na napag-usapan nyo na to ng lolo mo. Hindi ko po alam yun. Hindi sinabi ni Lolo. Ako lang mismo ang nakarinig. Oh, alam mo naman na pala. Ma, bakit po? Anong bakit po? Bakit po ang sama ng tingin niyo sa akin? Bakit po hindi ako naging sapat sa inyo? Ang drama mo naman. Bakit umabot pa sa punto na kailangan niyo pa akong ipakulam? Wala na akong panahon para magpaliwanag sa'yo. Itanong mo sa lolo mo kung bakit. Hay! Makaalis na nga. Mag-iingat po kayo, Ma. Sana po balang araw dumating yung pagkakataon na mapagtanto niyong mali kayo. Kahit na kailan, hindi naging mali ang piliin ng sarili. Mali lang yun sa paningin ng iba, lalo na kung ina ang pipili sa sarili niya. Ang ina pwedeng piliin ang sarili niya? Habang ang anak, hindi pwedeng piliin ang sarili? Oo, dahil pagiging makasarili yun. Ang anak, dapat handang ialay ang lahat sa babaeng sumilang sa kanya. At sa oras na maging masama ang anak, wala na siyang puwang sa langit. Wala na akong dapat ipaliwanag sa'yo. Pinili mong gawin ko to, kaya maging masaya ka na walang ina sa tabi mo. Hindi na naghintay pa si Jovina sa sasabihin ng kanyang anak. Dahil agad na rin siyang umalis, bit-bit ang inempake niyang mga gamit niya. Aaminin ni AJ na masakit yun. Dahil naghihintay pa naman siya ng paliwanag galing sa ina. Naghihintay siya ng paghingi ng tawad. Dahil bilang anak, alam niya naman na kaya niyang magpatawad. Pero wala man lang narinig na kahit na ano. Wala man lang pagsisisi.
Mas nagmataas pa si Jovina na parang siya pa ang kailangan na magmakaawa, wag lang umalis ang kanyang ina. Naging bubog yun sa puso ng magkapatid dahil kahit sabihin nilang walang pagmamahal ang kanilang ina, hinahanap pa rin nila ang kalinga nito. Pero nagpatuloy sila sa buhay. Hanggat naroon ang kanilang lolo, alam nilang kaya nilang lumaban sa buhay. Nagpatuloy ang ilan pang mga linggo. Walang paramdam si Jovina, pero ang laman ng mga post niya ay tungkol sa mga anak na itinatakwil ang ina. Mga anak na walang pasasalamat at utang na loob sa ina. Maraming nagalit noon kay AJ. Mga kakilala nila, lalo na ng kanyang ina. Kung ano-anong pinagsasabi sa kanya. Kaya umalis siya sa social media. Malaki kasi ang naging epekto sa kanya ng mga pambabatikos ng mga tao. Hindi man niya pinapahalata, durog na siya. Sino ba naman kasing anak ang gustong malayo sa ina kung ang mismong ina naman nila ang umalis? Isang araw, nakapag-usap ang maglolo. Yung nanay nyo, kinausap daw si Kylie. Ano pong sabi? Ayun, hindi naman humihingi na sorry. Pinahiya pa siya. Nandun sila sa school tapos ayun, pumunta ang mama nyo tapos galit na galit daw. Sinabi na wala siyang kwentang anak, ganon. Kayong dalawa. Tapos nagpapaawa siya sa mga tao na pinalayas mo nga raw siya na masama ang ugali mo. Inaasahan ko naman na pong sasabihin niyo ni Mama. Huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao, ha? Lo, masama po ba talaga akong anak? Hindi pwedeng sabihin ng mga taong masama kang anak dahil lang sa kwento ng taong hindi naman nila nakasama sa bahay. Alam mo, yung mga komento ng ibang tao, base lang yan sa alam nila eh. Hindi naman nila inaalam yung ibang dahilan kung bakit nangyayari yung ganon. Minsan, una nilang iniintindi ang sinasabi ng unang nagkwento. Madali lang naman humusga ng mabuting anak o ng masama. Basta nanay ang nagsabi noon, siya na ang paniniwalaan. Kahit na hindi sila kasama sa buong proseso ng pagsasama sa bahay. Hindi naman sila nakatira dito eh. Hindi naman nila nakita kung paano kumilos sa nanay mo. Kung paano kayo kumilos. Kaya wag mo sasabihin na masama kang anak. Dahil minsan ang pag-iwas sa toxic na tao, hindi ibig sabihin na masama ka na. Pero po kasi, pinabayaan ko ang mama ko. Hinayaan ko siyang umalis ng bahay. Ako naman nagpalaya sa kanya eh. Pero kahit na po. Oo, alam ko yung nararamdaman mo. Dahil sa mga sinasabi ng ibang tao sa iyo na dapat hindi ka ganyan sa nanay mo. Dahil kahit na pagbali-balig ta rin ang mundo, nanay mo pa rin yun at anak ka. Ang hindi ko maintindihan, bakit anak lang ang laging sinasabihan yan? Hindi ba pwedeng pagbali-balig ta rin man ang mundo, anak ka pa rin niya? Doon pa lang sa pagpapakulam niya sa iyo ay maling-mali na. Hindi na yun madadaan sa nanay siya at anak ka. Nagdesisyon siya bilang siya mismo, hindi bilang ina. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka magpatawad, pero magpatawad ka sa paraan na alam mo, hindi sa paraang pinipilit ng mundo sa'yo. Na kapag nagkasala ang magulang, patawarin mo bilang anak. Minsan kailangan mo rin ng respeto para sa sarili mo. Hindi mo intensyon na dalhin at buhayin sa mundong ito para lang ma-pressure sa pagiging anak. Hayaan mo munang mapagtanto ng nanay mo na mali siya. Naniniwala naman akong kaya niya pa magbago. Pero sana nga, pagdating ng araw na yon, may babalikan pa siya. Huwag ka magpapadala sa kultura ng mga Pilipino na kapag sinaktan ka na magulang mo, patawarin mo dahil magulang mo pa rin sila. Dapat kahit magulang na sila, alam nila kung anong mali nila nagawa. Dahil magulang man o anak, pare-pareho tayong tao. Naging matatag na lang si AJ sa kabila ng pambabatiko sa kanya ng mga tao. Sa mga galit sa kanya dahil lang sa hinayaan niya ang ina na gawin ang gusto nito. At sa pagpili niya naman sa sarili niya at sa katahimikang gusto niya. 4 na taon ang lumipas, hindi pa rin nagpaparamdam sa kanya ang ina. Pero nakikita niya itong kung saan-saan nagpupunta. Kung kani-kaninong lalaki sumasama at kung sino-sino ang kinakasama. May pagkakataon pang nakita niya itong may inaalagaan na bata. Anak ng bago niyang kinakasama. Kaya naman po pala ni Mama maging nanay eh. Tingnan niyo,
Naaalagaan niya yung anak ng iba. Bakit sa amin hindi? Iba po ba yung pakiramdam kapag nag-aalaga ka ng anak ng asawa mo kaysa anak na sa'yo mismo galing? Hindi natin alam kung ano nangyayari sa likod ng mga litrato na yan. Pwedeng pakitang tao lang para dagdag sa sasabihin ng iba na hindi siya masamang ina, na kayo ang masama para pabayaan siya. Kahit pakitang tao, hindi niya naman to ginawa sa amin nun eh. Siguro nga nagbago na siya. Baka natuto na siyang maging ina pero hindi pa rin sa amin. Para sa anak ng iba. Okay na po yun. Tanggap ko naman na po. 4 na taon na yun eh. Pinatawad ko naman na po si Mama kahit na hindi siya humihingi ng tawad sa akin. Sana po maging masaya na lang siya ngayon kung nasaan man siya. Ano nang balak niyong magkapatid? Aalis na po kami, Lo. Ako po kukunin ko yung work sa abroad. Tapos si Kylie naman po pupuntang Maynila kasi dun siya magkokolehiyo. Ikaw po, kapag sakali man, kukunin din po kita sa ibang bansa. Kapag po okay na ako doon. Ano ka ba? Huwag niyo na nga ako intindihin. Kaya ko ang sarili ko, ha? Saka ayokong magpunta na ibang bansa. Okay na ako rito. Gusto kong dito lang ako sa Pilipinas. Sa ibang bansa nga po ako magpapakasal. Ano naman? Pwede naman akong pumunta doon, di ba? Ay, oo nga po pala. Okay na yung ganoon kapag gusto ko magbakasyon. Pero malabo na ako sa bakasyon. Alam mo naman ang lolo mo, tumatanda na. Mabilis nang mapagod at mahilo. Basta kayo na lang ang bumisita sa akin dito para makita ko rin ang tisayin kong apo. Wala nga po, Lo. Excited ka naman. Siyempre nagpa-practice na nga ako kapag nagkaanak ka na tapos mag-i-Ingles. Sasabihin ko dun, no, don't go to second floor. Sige po, bibisita kami dito palagi kapag may apo ka na sa akin. Kinakabahan nga po ako, Lo eh. Bakit naman? Paano po kapag hindi ko kayang maging mabuting ina? Hindi mo naman malalaman yan kung hindi mo pa masusubukan eh. Base naman sa nakita kong pagpapalaki mo sa kapatid mo, kaya mo maging mabuting ina. Naranasan mo na magkaroon ng iresponsable at makasariling ina. Kaya alam kong hindi mo gugustuhin maranasan nyo na magiging anak mo. Normal naman matakot na magkaroon ng anak, pero ayos lang yan. Tandaan mo na lang na hindi mo naman kailangan maging perpektong ina. Kailangan mo lang maging ina na huhubog sa anak mo at sa iyo mismo. Salamat po, Lo. Medyo malungkot lang ako. Hindi ko po kasi alam kung magkikita pa ulit kami ni Mama. Kung naaayon naman ang tadhana, darating din ang panahon na yun. Kahit na hindi na sila nagkakausap o nagkikita ng ina, lagi pa ring iniisip ni AJ ang kanyang nanay. Kung ano na kaya ang ginagawa nito, kung anong nararamdaman niya na ngayon kaya niya naman palang maging responsableng ina, pero sa anak nga lang na hindi siya ang nagsilang. Kung nagsisisi ba ito na nasayang ang panahon nila na hindi sila maayos? Sinubukan naman na ni AJ ang lahat ng paraan para makausap ang ina, pero si Jovina mismo ang umaayaw at umaalis. Ayaw siyang makita. Ayaw siyang makausap. Kaya tinanggap na lang ni AJ na baka nga hanggang doon na lang ang relasyon nila bilang magnanay. Ilang buwan ang lumipas, nag-aasikaso si AJ ng mga papel niya para sa kasal nila ng kanyang Amerikano na nobyo nung nakita niya ang ina. Sinubukan niyang kausapin pero iniwasan siya. Pero isang araw, may kumakatok sa pinto nila. Nung buksan niya yon, nagulat siya sa kanyang nakita. Ma, baka pwedeng pumasok sa loob. Ay, sige po, tuloy kayo. Ano po yan? Bakit may dala po kayong mga bag? Mga gamit niyo po ba yan? Andyan ba si tatay? Wala po eh. Kasi may inaasikaso siya sa senior citizen niya. Basta may meeting po sila ngayon. May ginagawa ka ba? Baka naaabala kita. Wala naman po. Gusto niyo po ba ng tubig? Kumain na po ba kayo? Oo, kanina sa terminal. Ang init, no? Grabe, ano po bang nangyari? Nakakahiyaman tong sabihin. Pero kasi, babalik na sana ako rito sa bahay. Wala na akong mapuntahan. Wala naman akong malapitan.
Sakto po kasi wala ring makakasama si Lolo dito sa bahay. Bakit? Nasa Manila na po si Kylie. Doon siya mag-aaral. Tapos po ako naman aalis na ako sa susunod na buwan after ng kasal ko. Ikakasal ka na? Opo, civil lang po muna para maasikaso na yung pag-alis namin papuntang abroad ng asawa ko. Doon po ulit kami magpapakasal. Wow, nakakatuwa naman, bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Nakakahiya naman na marinig yan kasi, alam mo yun, ni wala man lang akong alam sa inyong magkapatid. Naturingan na ako pa ang nanay niyo. Pero hindi ko naman kayo masisisi. Sabi nga ni tatay, ipinanganak ko lang kayo pero hindi ko naman talaga kayo kilala. Dahil hindi ko kayo kinilala. Kaya, pasensya ka na AJ. Alam ko na ang sama kong ina. Hindi ako naging mabuti sa inyo. Lalo na doon sa pinakulam kita. Tapos, ako pa yung nagmataas. Totoo po bang nagsisisi kayo sa nagawa niyo sa akin? Oo naman anak. Matagal na akong nagsisi. Nahihiya lang ako sabihin. Gusto ko kayong lapitan. Pero paano ko gagawin yun? Ang kapal naman ng mukha ko. Pero ngayon, wala na kasi talaga akong malalapitan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Iniwan ako nung kinakasama ko. Kasi nakaaway ko mga anak niya. Sinasagot-sagot ako. Ang sasama ng ugali. Doon ko napagtanto na ang hirap pala maging ina. Tapos ang hirap mag-alaga ng anak na masama ang ugali. Ni hindi ko man lang yun nalaman kung hindi ko pa napagdaanan. Bigla ko kayong naisip ng kapatid mo. Tama nga si tatay na ang swerte ko na naghahangad pa ako ng sobra. Sa pagiging makasarili ko, nagkandaletse-letse na ang buhay ko. Alam ko naman na mahirap paniwalaan to eh. Hindi naman kita minamadali kung mapapatawad mo pa ba ako. Pero maghihintay ako ng tamang panahon para matanggap niyo ulit ako ng kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako maghahangad ng kahit na ano. Hindi ko naman ipapaako ang buhay ko sa inyo. Dahil natuto na akong buhayin ang sarili ko. Ilang taon naman na po ang lumipas, Ma. Bago ka pa po humingi ng tawad, napatawad na kita. Sayang lang po yung mga panahon na sana pwede pa tayong magkasama para mas makilala natin ang isa't isa. Pero, ganun po talaga eh. Sana po nagbago talaga kayo. Hindi lang po para sa amin, kundi para na rin po sa sarili ninyo. Niyakap ni Jovina ang anak at sa unang pagkakataon nakaramdam ng kakaiba si AJ. Yun ang yakap ng ina na matagal na niyang inaasam. Kaya naluha na lang siya at bumawi ng mahigpit na yakap. Doon na sila naging maayos. Maging si Dong ay pinatawad ang kanyang anak at muli itong tinanggap sa buhay niya. Gaya kung paano niya rin ito tinanggap ng ilang beses noon. Doon na rin maraming napagtanto si Jovina. Lalo na nung nakasama niya ulit ang dalawa niyang anak na hindi nagtanim ng galit sa kanya. Mas lalo niyang nais na makabawi sa mga ito. Ilang buwan ang lumipas, umalis na si AJ ng bansa para sumama sa asawa niya. Sa panahong kasalukuyan, may isa ng anak si AJ habang ang kapatid niya ay nag-aaral pa rin. Ang kanila namang ina ay nagtatrabaho na para makatulong din sa kanyang ama. Minsan, umuuwi sina AJ ng Pilipinas para makasama ang pamilya niya. Kaya naging maayos at masaya sila. Batid ni AJ na hindi niya pa alam kung paano ba maging ina. Pero ang alam niya lang, gagawin niya ang lahat para sa pagmamahal niya sa kanyang anak. At nung nagkaroon na ng apo si Jovina, nagpasalamat siyang natuto siyang magbago. Dahil kung hindi, baka hindi niya matutunghayan ang ganong kasayang pamilya. Mahirap naman talaga ang maging isang magulang, lalo na ang maging ina. Hindi biro ang magdala ng buhay, ang magpuyat, ang magsakripisyo at ang harapin ang responsibilidad araw-araw.
May mga pangarap na kailangang ipagpaliban, may mga bagay na kailangang isuko at may mga panahong sarili mo mismo ang kailangang kalimutan para lang unahin ang anak mo. Pero sa kabila ng lahat ng hirap na yon, hindi ito dapat gawing dahilan para maging makasarili. Dahil ang pagiging ina ay hindi lang tungkol sa pagod at sakripisyo. Ito ay tungkol sa pagpili araw-araw na magmahal ng tama kahit mahirap. Minsan, may mga ina na natatalo ng sarili nilang pangangailangan. Yung tipong mas inuuna ang kasiyahan, luho o sariling emosyon kaysa sa kapakanan ng anak. Hindi dahil hindi nila mahal ang anak nila, kundi dahil mas malakas ang pangangailangan nilang punan ang sarili nilang kakulangan. Pero doon nagkakaroon ng problema. Dahil habang inuuna ng ina ang sarili niya, ang anak naman ang napipilitang mag-adjust. Siya ang umiintindi, siya ang nagtitipid, siya ang nagsasakripisyo, kahit hindi naman niya dapat ginagawa yon. At ang mas masakit, lumalaki ang anak na sanay na may kulang. Sanay na hindi napapakinggan. Sanay na siya ang pangalawa. Hindi dapat ganon. Ang isang ina, hindi kailangang maging perpekto. Hindi rin kailangang ibigay ang lahat hanggang sa maubos siya. Pero ang mahalaga, marunong siyang magbalanse. Marunong siyang piliin ang tama kahit hindi ito ang pinakamasaya para sa sarili niya. Dahil sa totoo lang, darating at darating ang panahon na lalaki ang anak. Magkakaroon ito ng sariling buhay, sariling pangarap. At kapag dumating ang araw na yon, ang maiiwan sa puso ng anak ay hindi kung gaano karami ang naibigay mo, kundi kung paano mo siya minahal. Hindi masama na mahalin ang sarili. Hindi masama na gustuhin mong sumaya. Pero kapag may anak ka na, hindi na pwedeng sarili mo lang ang iniisip mo. Dahil may taong umaasa sa iyo, hindi lang sa pagkain o pera, kundi sa pagmamahal na ikaw lang ang kayang magbigay. Ang pagiging ina ay hindi tungkol sa sarili. Ito ay responsibilidad na magmahal, umintindi at magbigay ng hindi nananakit at hindi nanunumbat. Kaya huwag maging makasarili na ina. Kayo ba mga apo? Paano nyo ba nababalanse ang pagmamahal sa inyong mga anak at sa inyong sarili? Nakakilala na rin ba kayo ng gaya ni Jovina na makasariling ina? Ano naman ang inyong opinyon at komento sa ating bagong kwento? Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo, mga apo. Mga istorya ni Lola Telang, hindi lang